Aris, Sun, Moon at Rising. Welcome back po. Ito na naman tayo sa ating weekly reading. At simulan na natin, huminga ng malalim, Aris, para i-release ang iyong stress or anumang nararamdaman mo. Ikalma mo muna. At unang-una, ang favorite ng lahat, money at family. Aris, simulan natin. Your soul calls here. Aris, simulan natin ha. Ang energy mo this week sa finances, may energy dito ng pag-aayos, pag-balance at pagharap sa isang bagay na kailangan ng maging fair at malinaw. Kung may pending na bayarin, utang, financial arrangement, pera na hinihintay o usapan tungkol sa gastos, parang hindi na pwedeng i-delay ng i-delay to ha. This week, mas magiging visible kung saan talaga napupunta ang pera mo at kung alin ang kailangan mong unahin. May possibility din na may financial decision kang kailangan gawin. Hindi ito week ng puro impulse, lalo na kung may malaking purchase o commitment. Tignan mo muna kung practical ba talaga at kung kaya ng budget mo. At may isang bagay din dito na parang emotional disappointment na connected sa pera. Pwedeng may taong hindi tumupad sa napag-usapan, may expected kang tulong o payment na hindi dumating sa timing na gusto mo, or ikaw mismo ang napagod kakabuhat ng financial stability. Pero Aris ha, hindi naman ito ending ng financial story mo. Dahil may feminine and abundant energy sa spread na to, may indication na may recovery, stabilization. Kapag nagsimula kang maging intentional sa money decision mo, pwedeng may babae sa family na involved na financially matter. Either nagbibigay ng advice, support, o siya mismo ang may kailangang pag-usapan ninyo sa pera. Sa family naman, may lumalabas na old hurt and disappointment. Parang may bagay na hindi pa completely healed. Pwedeng hindi naman kayo totally nag-aaway, pero may distance, disappointment, or words na hindi madaling kalimutan. Ayan, Aris. At Aris, ang message ko dito, huwag mong piliting ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Kasi kung may family member na emotionally difficult kausap, choose your timing. Hindi lahat ng bagay kailangang sagutin agad. Minsan, mas makapangyarihan ang pagiging kalmado kaysa sa makipagtalo ka, no? This week, ang focus mo sa family is boundaries, fairness, at peace. Sa financial, may potential na mas gumaan ang situation kapag natuto kang sabihin kung saan ka lang willing magbigay ha. At kung saan kailangan mo namang unahin ang sarili mong stability. So Aris, this week ayusin ang pera, huwag magpadala sa guilt at huwag mong akuin ang problemang hindi naman ikaw ang gumawa. At paalala lamang, hindi ako ang unang nagme-message, kayo po ang unang mag-message sa akin. Kung gusto niyo po ng private reading, at nakapost po sa aking profile, pin comment or description ang aking contact info. Mag-ingat sa mga poster ha, mga may. At pakiramdaman natin ang energy for love and health naman tayo, Aris. Sa love, very strong ang message ng healing after disappointment dito. May mga Aris na hanggang ngayon ha, may iniisip pa rin tao, situation, or conversation na hindi nagkaroon ng proper closure. Pwedeng may nangyaring betrayal, misunderstanding, rejection, or simply isang relationship na hindi naging kung ano ang inaasahan mo. Kung may taong nanakit sa'yo, ang energy dito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Mas tungkol ito sa pagbawi ng sarili mong emotional power.
At interestingly ha, may energy ng attraction at passion na papasok. For single Aries, possible na may taong magpakita ng interest, someone confident, active, nabilis kumilos at may strong chemistry with you. So pwedeng exciting agad ang connection, pero reminder, wag mong i-confuse ang strong attraction with emotional consistent ha. Kung bagong tao ito, enjoy connection pero observe action, Aries. Okay, so hindi sapat na magaling magsalita ha. Tingnan mo kung consistent ba, Aries. Kung may ka-relationship ka, may possibility na magkaroon ka ng honest conversation tungkol sa isang issue na matagal nang naiipon at pagkatapos ng confrontation or heart-to-heart talk, ayan, may mas chance na maging malinaw kung saan talaga napupunta ang relationship. At Aries, nasa point na tama na ayoko nang ulitin ito. Ayan yung nararamdaman ko sa spread ng cards mo. At honestly ha, very powerful ang energy na yan. May cycle na parang unting-unting nagsasara at hindi ibig sabihin na wala ng love. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangang manatili sa pattern na paulit-ulit kang nasasaktan. Then comes much brighter energy. May indication ng relief, happiness, confidence, at emotional clarity pagkatapos ng heavy period. Pwedeng may reconciliation, pero para sa iba, mas magiging importanteng reconciliation ito with yourself, no? Parang pagbabalik ng dating Aries na mas confident. Ayan. Mas confident si Aries. May pagbabalik talaga dito. Pwede rin mas playful at hindi madaling maubos dahil sa ibang tao. For those in complicated connections this week, may reveal something clearly. Either mas magiging obvious na worth fighting for a relationship or mas magiging obvious na kailangan mo nang i-let go, ha? Now, sa health and overall well-being ni Aries, Sun, Moon at Rising, ang energy is very much about recovery and restoration. Mukhang may Aries na physically at mentally pagod dahil sa sunod-sunod na responsibilities, emotional, puyat, or simply dahil hindi mo binibigyan ng enough time ang sarili mo para makapag-charge. This week, wag mong gawing normal ang pagiging exhausted. Listen to your body, Aries. Kung kailangan ng pahinga, matulog. Kung kailangan mo mag-slow down, ha? And because tarot is not a substitute for medical advice, mga mi, kung may persistent or concerning symptoms, mas mabuting magpa-check sa healthcare professional kaysa i-assume na stress lang. And overall, Aries, your love energy is moving from pain toward clarity, and your personal energy is moving from exhaustion toward renewed confidence. And the biggest message of this week, nag-i-English na ako. Hindi lahat ng ending ay loss. Ayan. Minsan, ending na pala ang beginning ng mas magandang chapter. Ayan, Aries. Comment, Aries, kung nakaresonate ka sa love, health, and money reading natin. Ito naman, maraming nag-aabang din dito, no? Career. Sa career naman tayo, work events, or kung anong pwedeng maging tag-ulan season energy mo this week. Sa career, may energy ng movement. Hindi ito mukhang stagnant na linggo para sa'yo at may Aries na biglang magkakaroon ng bagong task, invitation, client, opportunity, project, or kailangan mong kumilos ng mas mabilis kaysa usual. Parang nag-e-echo yung room ko. Pero may warning din ha, huwag kang masyadong impulsive, Aries. May tendency na dahil excited ka sa isang opportunity, gusto mong sabihin agad na yes. Ayan, maganda ang confidence, pero make sure na alam mo muna kung saan ka papasok, ha? At kung naghahanap ka ng work at bagong source of income, magandang panahon ito para mag-apply, mag-follow up, mag-message, mag-network, at ipakita ang skills mo.
Hindi kailangang hintayin na may kumatok sa pinto. This week, ikaw mismo ang gumawa ng movement. For business owners and freelancers, nararamdaman ko may possibility ng, of course, new inquiry or opportunity. Claim mo na yan, Aris. Pero maaring kailangan mo munang timbangin ang worth it ba ang time, effort, at gastos. Yun ang napakahalaga, Aris. Sa isang situation din na parang gusto mong simulan pero hindi pa completely ready, this is where the energy of the hangman becomes important. Kasi hindi lahat ng delay ay rejection, ha. May bagay na maaring pinapahinto muna dahil kailangan mong makita ang sitwasyon from a different angle, Aris. Kung may application, project, business plan, or career decision na hindi gumagalaw according to your timeline, oh my God, don't immediately assume na failure siya. Ganyan tayo no? Huwag mag-assume na failure agad, ha, Aris? Possible na may kailangan mo nang baguhin sa strategy. Sa events, may strong movement energy, pwedeng may gathering, invitation, work-related event, family occasion, meeting, celebration, or spontaneous na lakad. May Aris na initially, hindi sure kung pupunta pero once nandun ka na, may importanteng interaction na mangyayari. So, pay attention sa mga taong makikilala mo, ha. Possible na may reconnection na mukhang casual lang sa simula, pero later on, may magiging relevant sa career, business, or personal plans mo. Now, pagdating sa tag-ulan season, ang energy mo is preparation. Hindi lang literal na ulan na message dito. It's also about preparing for periods na mas mabagal ang movement, mas maraming expenses, mas unpredictable ang income. So, habang may opportunity ka ngayon, huwag ubusin lahat agad, ha. Magtabi, Aris. Ayan, ayusin ang budget. I-organize ang pending responsibilities at kung may business or sideline ka, isipin mo kung paano ito magiging sustainable kahit hindi araw-araw malakas ang income. So, may message din dito na huwag matakot mag-post para re-strategize. Arisa, sanay kang go, go, go. Pero this week, hindi lahat ng laban kailangan takbuhan. Minsan, ang pinaka-smart move ay umatras muna ng isang step, tignan ang buong picture, then saka ka gumawa ng move. And overall, career mo, may movement, may opportunity, at a potential breakthrough, pero ang key is timing. Pero ha, wag puro bilis, ha. Action when needed, patience when necessary. At tag-ulan season, ang pinaka-importanting advice para sa Aris, prepare habang may momentum para hindi ka mawigla kapag nagkaroon ng slowdown. Okay, got it, Aris? Ayan, namamaos tuloy ako. Excuse me po. Okay. Aris, bago tayo magtapos, no, punta tayo sa konting chismes energy for this week. May lumalabas ng energy ng taong nagmamasid from a distance. Hindi necessarily negative agad. Pwedeng curious lang sila na sa mga ginagawa mo, sa progress mo, or kung ano ang nangyayari sa life mo. Ganun talaga eh. Minsan talaga, nung daming CCTV. Pero dahil may energy ng mabilis na communication dito, possible din na may pag-uusap tungkol sa iyo na hindi mo directly naririnig. Kaya simple advice, don't overshare. At hindi lahat ng plano kailangang malaman lahat bago mangyari. Lalo na kung career to, money, love life, or personal plans na pinag-uusapan. Let people see the results instead of hearing every step. At Aris, may isang message dito na gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong decided nang hindi ka intindihin, Focus on your own path. Ayan, tandaan mo, Aris, focus on your own path. For the people, hello po.
Shout out muna tayo. Sending love to all Aries na patuloy na nanonood, nakikinig, nagko-comment, nagla-like, nag-share at bumabalik sa bawat reading. Hello, hello, hello. Especially sa mga Aries na dumadaan sa healing, career changes, relationship decision, at bagong chapter ng buhay. This reading is a reminder na hindi mo kailangang malaman agad ang buong destination, ha? One step at a time. And maraming salamat sa inyong support. Kung may nag-resonate sa reading na to, kunin mo lang yung message na para sa'yo, okay? Kung may hindi nag-resonate, leave it, Aries. Remember, tarot is guidance, not a fixed destiny, okay? Ikaw pa rin ang may final na say sa choices mo. And thank you so much, Aries, for spending this time with me. At kung mahilig kayo sa astrology, you can subscribe my channel, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart sa YT ko. And thank you so much. Sa mga nagtatanong pala sa mga crystal bracelet for protection, love, abundance, business, success, mag-PM lang po kayo. Nakapost ang aking information. Yan lang po ha. Kayo po ang unang mag-message, not me ha. Okay, Aries, thank you. Until next reading, take care of yourself, protect your peace, and trust the timing. Bye, Aries.